Madalas na talagang maging laman ng panaginip ni Elmer ang mga karanasan niya dati na pilit niyang iniiwasan. Ang bagay na labis niyang kinakatakutan at ayaw na muling masilayan. Kagaya na lamang nang naengkwentro nila ng tatay niya na isang aswang na hindi niya akalain na lolo pala ng pinakamatalik niyang kaibigan. 24 na taong gulang na si Elmer na pansamantalang nalipat sa Bacolod dahil kinakailangan ng kanyang lola Hilda ng makakasama sa bahay. Matanda na si Lola Hilda at marami nang nararamdaman sa katawan. Nag-iisang anak lang din si Elmer at walang trabaho. Kaya yaman din lamang, siya na lang ang pinakiusapan ng nanay niya na magbantay muna sa kanyang lola. Lalo na't ang kanyang ama ay nasa trabaho din at hindi mababantayan ng maayos ang matanda. "Huwag kang mag-alala anak, doon ko papauwiin si tatay mo sa bahay ni lola mo. Ako naman ay lingguhan ang uwi dahil alam mo naman na hindi ko maiiwanan ang aking trabaho." "Ayos lang po nay, naiintindihan naman po kita. Si lola po ba, ayos lang ba sa kanya na doon ako mananatili?" Tanong niya sa ina. Natawa naman si Aling Elsa. "Abay oo naman anak, nakalimutan mo bang doon ka din naman lumaki? Noong hindi pa ako nakakapagtrabaho at bago lang kaming nagsasama ni tatay mo, ay sa bahay na iyon tayo nanatili. Marami kang kaibigan doon na matutuwa kapag nakita ka nilang muli." Napapatango si Elmer. Sa bagay, marami nga naman silang kalokohan ng mga kaibigan niya noon. Sana lang kilala pa siya ng mga ito ngayon. Araw ng linggo ang ginawa nilang pagbiyahe dahil walang pasok ang kanyang nanay Elsa at makakapamili sila ng mga supplies sa grocery store. Marami silang binili, kaya kahit papaano ay hirap na hirap sila sa paghahanap ng komportabling masasakyan ng binata. "Anak, sa susunod na linggo na ako uuwi kina lola mo ha. Huwag kang mag-alala at tatawag din naman ako. 2 o 3 beses sa isang linggo. Depende na kung may bakante akong oras. Kapag may emergency doon ha, huwag kang mag-aatubiling tumawag." Muling bilin ng kanyang inay na ikinatango naman kaagad ng binata. Sa terminal lang bus lang siya pinasakay ni Aling Elsa. Mabuti na lang at nasa tabi niya lang din ang mga dala. Kaya hindi na siya mahihirapan sa pagsamsam ng mga ito kapag bababa na siya. Mula sa Kabangkalan, bumiyahe siya ng ilang oras papauwi ng Bacolod. Nalibang pa siya sa kakatingin sa paligid, lalo na at nakikita niyang mas malaki na ang inasenso ng syudad kaysa noong maliit pa lamang siya. Pagkarating sa terminal, sinalubong siya ng katiwala ng kanyang lola Hilda na si Mang Kanor. Binati niya kaagad ang matanda, kaya naman nagkangitian kaagad sila. "Mang Kanor, kumusta po kayo?" "Maayong adlaw dong. Ako ay ayos lang naman. Mabuti at maaga kang nakasakay ng bus." Ganting bati naman ang matanda. "Opo, maaga po ako hinatid ni nanay. Kumusta naman po si lola?" "Ayun, minsan hindi ko masakyan ang trip sa buhay. Palaging galit kapag inaasikaso. Kapag pinapabayaan naman, tuwang-tuwa. Naiinis din minsan si Nana Rosing mo. Naabutan niya kasi si lola mo na umiihi sa kama. Kaya halos araw-araw nagpapalaba kami ng kubre kama at kumot niya. Hirap na nga si Nana Rosing mo sa mga malalaking kumot. Mabigat pa naman ang mga iyon kapag nababasa." Kwento nito, kaya hindi maiwasan ni Elmer ang mapangiwi. Inisip niya kung tama ba ang desisyon niya na umuwi muna sa Bacolod para maalagaan ang kanyang lola. Mamaya kasi, baka siya ang maglaba ng mga kumot kapag nagkataon.
May easy ride na dala si Mang Kanor, kaya hindi na nila kailangang mamasahe hanggang sa bahay. Iyon nga lang, may kailangan pa silang daanan na pinapabili daw ng senior citizen niyang abuela. Huminto sila sa isang masukal na kalye kung saan may nagtitinda ng mga kandila, insenso at kung ano-ano pang anik-anik na nagagamit para sa pagtatawas. Alam niyang may ipapabili na naman ang kanyang lola. Hindi niya naman itinatanggi na kinakatakutan ang lola niya sa kanilang lugar dahil ito ay nakilala sa kanilang baryo bilang isang uri ng matandang mangkukulam. Marami ang umiiwas rito sa takot na di umano ay mapagdiskitahan. Sa dami pa naman ng mga taong nagrereklamong biglaan na lang nagkakasakit, malamang si Lola Hilda kaagad ang kanilang pinagdududahan. Pero hindi ganoon ang lola ni Elmer dahil alam niyang sa kabila ng nalalaman nito tungkol sa itim na mahika, alam nilang mabuting tao rin naman ito. Ganyan naman talaga ang iba. Kapag may nakikitang kakaiba sa isang tao, hinuhusgahan kaagad, ginagawa ng kwento at pagbibintangan na kung ano-ano. Kesyo masama na at hindi na pwedeng malapitan. Sa kabilang banda, totoo ang sinasabi ng nanay niya na marami din siyang kaibigan doon. Naglaho lang ang iba noong kumalat sa buong lugar ang tungkol sa kakayahang mangkulam ng kanyang lola. Iniiwasan din siya ng kanyang mga naging kaibigan at kakilala, maliban lang sa isa. Ito ay si Homer. Matagal na silang magkaibigan. Sa katunayan, magkababata silang dalawa. Halos araw-araw ay nagpupunta si Homer sa kanila, kahit pa itinataboy ito ng kanyang lola. Ngayon, ginagawa ng utusan ng kanyang lola ang binata. Halos araw-araw na itong nasa kanilang bahay. Wala naman iyong problema. At least, hindi na siya mabubod kapag nanatili siya roon. Dati pang hindi sila mapaghiwalay ni Homer. Ngayon ngang umuwi siya sa probinsya, ay marami na siyang plano na siguradong paglilibangan nilang dalawa. Habang naghihintay kay Mang Kanor, ay inalala ni Elmer ang mga kalokohan nila ng kanyang dating kaibigan. Naroong halos atakihin sa puso ang dati nilang guro sa elementarya dahil sa sobra-sobrang pagkagulat. Minsan kasing nakapatay si Homer ng ahas na kahit patay na nga ay pinaglaruan pa nila at pinagdiskitahang isabit sa puno na dinaraanan talaga ng mga taong papunta ng school. Tagong-tago na nga nila ang pinaggagawa nilang iyon dahil ayaw nilang ibagsak sila sa subject na tinuturo ng guro. Mabuti na lang talaga, walang nakadiskubre sa kanilang ginawa. Kaya magpasa hanggang ngayon ay safe pa rin ang lihim nilang iyon. Pagkabalik ni Mang Kanor sa sasakyan, may dala na itong ilang piraso ng itim na kandila, insenso at kamangyan. May mga dinurog-durog pang kahoy na ayon pa kay Mang Kanor ay iinumin daw ng kanyang lola Hilda ang katas noon bilang pangontra sa binat. Noong umusad na nga sila, naisip niyang itanong ang tungkol sa kaibigan. Mang Kanor, kumusta na nga po pala si Homer? Magalang niyang tanong rito. Ngumiti naman ang matanda. Abay, mabuti naman si Homer, iyo. Sa katunayan niyan, sabik na sabik siya nang malamang uuwi ka. Ang tagal yun ng araw na hindi nagkikita. Tama naman ang tinura ng matanda. More than 5 years na silang hindi nagkikita ng kanyang matalik na kaibigan. Paano'y nagkahiwalay sila nang dalhin siya ng mga magulang sa Kabangkalan para doon magkolehiyo. Kaso lang, nang makapagtapos naman siya ng pag-aaral, ay naging tambay na lang siya. Wala man siyang trabahong mapasukan sa dami ng hiring sa kanilang lugar. Natatakot din siyang bumagsak sa mga interview o hindi siya qualified sa mga posisyong hinahanap ng mga kumpanya.
Sana po no, matuwa siya kapag nagkita kami. Wika niya na ikinatango ni Mang Kanor. Totoo naman iyon, iho. Masaya ang kaibigan mo na magkikita kayo. Kita mo nga, nakaabang na siya sa may gate, oh. As if on cue, lumantad sa kanila ang gate ng bahay ng Lola Hilda niya. Nagulat si Homer at namangha. Nagulat si Elmer at namangha. Nasa gate niya si Homer at nakaabang sa pagdating nila. Langya pare, binata ka na ah. Tuwang bati sa kanya ni Homer na tila ba nanggaling siya sa abroad kung makasalubong. Niyakap pa siya ng kaibigan at mahigpit na kinamayan. Ewan ba ni Elmer, iba ang kanyang pakiramdam sa nakikita. Tila ba nakatagpo ng kakampi ang kanyang kaibigan noong magkita sila. Sinabi mo pa, alam mo bang marami akong pinaiyak na bakla sa amin? Ganting biro niya na ikinahalakhak nilang pareho. Hindi na sila pinansin ni Mang Kanor na naging abala na sa pagdidiskarga ng kanilang mga dala. Matapos ang batian nila ng kanyang kaibigan, pumasok na sila sa bahay. Naabutan niya ang Lola Hilda na nakaupo sa silyang tumba-tumba at nakatitig sa telebisyon. Bagong binilang iyon ni Aling Elsa, kaya tila namamangha pa ang matanda habang nakatingin rito. Kahit kailan, hindi na siya nasanay sa TV na iyan, lalo na kapag gera ang pinapanood niya. Para na siyang sasabak din sa gera. Bulong sa kanya ni Homer. Napangisi si Elmer at nilapitan ang kanyang lola. Hindi naman siya nito napansin kaagad pagkapasok niya. Lola, baka mamaya niyan magalit kayo sa mga kalaban. Basagin niyo ang TV. Untag niya na ikinalingon kaagad ng matanda. Namilog ang mga mata nito at naluluha na napatingin sa kanya. Diyos ko, apo, kumusta ka na? Hindi ka man lang nagpasabi na darating ka. Ano, nasaan na ang asawa mo? Ilan na ba ang anak nyo? Pakarga naman ako ng apo ko sa tuhod. Wika nito, kaya hindi maiwasan ni Elmer ang mapangiwi. Ang lawak naman ng imahinasyon mo, Lola. Nigel pa rin nga, wala ako. Aniya at natatawang napakamot. Si Nana Rosing naman ay iiling-iling na inabutan si Lola Hilda ng tungkod sa kainakay papatayo. Nakalimutan mo na ba, friend, na wala pang nobya yung apo mo? Hayaan mo muna siya, baka dito yan makahanap. Wika nito at pinapasok na sa kwarto ang matanda. Naka-freeze naman ang ngiti ni Elmer sa hangin at napatingin kay Mang Kanor. Sabi ni Hilda, ayaw daw niya tinatawag siyang madam. Nakakatanda raw kasi. Tutal, magkaibigan naman sila ni Nana Rosing mo noong kabataan nila, kaya friends ang tawagan nila. Imporma ng lalaki sa kanya, kaya nagkahagalpakan sila ng tawa ni Homer. Ganyan talaga kapag tumatanda, lalo bumabata ang isipan. Wika naman sa kanya ni Homer, kaya muli na naman sila nagtawanan. Hindi man lang nakaramdam ng pagod si Elmer habang nakikipagkwentuhan sa kanyang kaibigan. Napakarami nilang plano sa kinabukasan. Kaya naman, nang maiplano na nila ang mga gagawin, nagpaalam na ang binata na uuwi at maaga na lang daw na babalik sa kinabukasan. Nagkasundo sila ng mga aso, manghuli ng ibon o mamingwit sa sapa para may madala sa kanilang pamamahay. Plano na din nilang dumaan sa batis para maligo, kaya magbabaon sila ng bihisan at pagkain. Kinaumagahan, sinundo siya ni Homer sa kanilang bahay. Nagtatawanan pa ang dalawa nang ayain nila si Lola Hilda na maligo. Kaso lang, mariing tumanggi ang matanda. Wala akong tupis, mga iho, kaya hindi ako makakapaglunoy sa batis. Wika nito, kaya sumakit ang kanilang mga tiyan sa kakatawa. Sinabihan naman sila ni Nana Rosing na ito na muna ang mag-aasikaso kay Lola Hilda, kaya tuwang-tuwa naman ang dalawa.
Kumusta nga pala ang lolo mo, pare? Tanong ni Elmer kay Homer. Napayuko si Homer, kaya hindi kaagad nakapagsalita si Elmer. Kapag ganoon na ang reaksyon ng kaibigan, alam na niya ang sagot sa tanong niya. Dati nang ayaw ni Lolo Boris sa kanya bilang kaibigan ni Homer, kasi nga apo raw si Elmer na mangkukulam. Pero pareho sila ni Homer na hindi nakikinig. Masaya sila sa presensya ng isa't isa, kaya hindi niya magagawang layuan ang kaibigan at ganun din naman ito sa kanya. Pasensya ka na, Elmer, ha? Hindi ko pa rin kasi magawang ipaintindi kay Lolo ang pagkakaibigan natin. Ayaw niya namang makinig. Wika ni Homer. Wala namang nagawa si Elmer kundi hayaan ang lolo ng kaibigan. Basta patuloy lang sila magiging malapit at mabuti sa isa't isa. Hindi na sila mapipigilan ng kanilang mga lolo at lola. Magkapatid na nga ang turingan nila, kaya hindi isang simpleng pagpapalayo lamang ni Lolo Boris ang makakapaghiwalay sa kanila. Lumipas ang ilang araw na naging ganoon ang gawain ni na Homer at Elmer. Maliligo sa batis, manguha ng mga gulay at mamimingwit, saka uuwi sa bahay. Ipinagluluto ni Elmer ang kanyang lola at susubuan ng pagkain. Routine niya na ito sa araw-araw. Nasaan ang kaibigan mo, iho? Alam mo bang, nagpaturo siya sa akin kung paano mangulam? Mabilis naman siyang matuto. Wika pa ng kanyang lola Hilda. Tinignan naman ni Elmer ang kanyang lola na para ba itong isang cartoon character sa telebisyon. Alam niyang nag-iisip na naman ng kung ano-ano ang kanyang lola, kaya napangisi na lamang siya. Si Lola talaga, kung ano-ano na lang sinasabi. Wika niya, kaya naman natatawang gumanti ng tapik sa kanyang balikat ang matanda. Hindi siya naniniwala sa mga sinasabi nito, lalo na at kilala niyang mabuting tao ang kaibigan. Kaso nga lang, isang araw, biglang nagkasakit si Homer. Nagsimula iyon sa simpleng pangangati hanggang sa kumalat ang mga ito sa buong katawan. Ang nakakapandiri pa, nagmimistula itong kulugo. Maraming pinong butas na hindi lubusang mapagtanto ni Homer kung bakit nagkaganon. Magpa-check up ko na kaya sa doktor, pre. Baka kasi allergy lang yan. Ano bang nakain mo na bawal sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Elmer. Maging ang nobya ni Homer na si Sheila ay napapadalaw na din sa bahay ng binata para lang mabantayan ang lalaki. Wala naman akong allergy, kaya imposibleng makuha ko ang pangangati na ito sa pagkain. Hindi ko naman ito maibibintang sa higad kasi wala namang ganoon sa bahay namin. Palagi ding malinis ang mga sanga ng mga puno. Babe, makinig ka na kasi sa best friend mo. Hayaan mo na kaming dalhin ka sa ospital para mas mabilis nating malaman kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. Pakiusap sa kanya ni Sheila, ngunit umiling lang si Homer. Wag na, alam ko naman kung ano ang kailangan kong gawin para mawala ito. Huwag niyo na ako problemahin, saglit lang to, mawawala din. Wika ni Homer, sakang initian ang kanyang kaibigan. Hindi naman nagsalita si Elmer. Alam niyang pilit lang tinatago ng kaibigan ang nararamdaman nito para huwag silang mag-alala. Halos araw-araw nilang kasama ang binata sa bahay nito. Kalaunan, lumala ang kalagayan ng kaibigan ni Elmer. Mas lalo itong nangangamoy at tinutubuan na ng pamamaga ang mukha na para bang pinamamahayan ng nana. Ilan sa mga ito ay pumuputok na at kumakalat na sa katawan, kaya hindi na nila makaya ng pagmasdan na maging ang langaw ay dumadapo na rin sa mga sugat ng lalaki. Gimbal na gimbal sa nasasaksihan niya si Elmer. Hindi niya akalaing mangyayari ang bagay na ito sa kanyang kaibigan, kaya sapilitan na nila itong dinala sa ospital. Sa tulong ni Mang Kanor, naikarga nila sa sasakyan
ang halos wala ng malay na binata. Pagdating nila sa ospital, hinanap kaagad ng doktor ang kaanak ni Homer. Kaya wala ng choice si Sheila kundi ang tawagan ang lolo ni Homer dahil wala na itong mga magulang. Bata pa lamang ay naulila na ang kawawang binata. "Kumusta, Sheila?" Untag naman ni Elmer sa kasintahan ng kanyang kaibigan. Umiiyak si Sheila matapos makipag-usap sa cellphone. Napayakap naman ang dalaga sa kanya. "Galit na galit si Lolo Boris. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Elmer. Huwag ka muna magpapakita sa kanya kapag pumunta na siya rito. Ayoko mapagsalitaan kanya ng masasakit na bagay. Pareho naman tayong walang kasalanan dito. Pero base sa pagkakasabi ngayon ni Lolo Boris, parang tayo pa ang sinisisi niya sa nangyayari ngayon kay Homer." Tumango ang binata at kahit nasasaktan ay pilit nang ngumiti sa harapan ng nobya ng kanyang kaibigan. "Naiintindihan ko, Sheila. Alam ko namang darating tayo sa ganito, na maghahanap si Lolo Boris ng masisisi at malamang ako yun." Sinubukan pa siyang aluin ng dalaga pero hindi na siya nakinig pa. Alam naman niya na mangyayari ang bagay na iyon, lalo na ngayon na maghahanap nga talaga si Lolo Boris ng rason para mapagalitan siya dahil simula pa lang ayaw na talaga nito sa kanya. Pagka-uwi niya ng bahay, muli niyang nilapitan ang kanyang lola. Kahit papaano ay nakakausap na nila ito ng matino. Nakakasagot na din ng maayos ang matanda kapag may itinatanong silang mahalagang bagay. Kaya maayos na nila itong nakakausap at napapakitunguhan. Sa katunayan, naabutan niyang kumakain ng kanyang lola nang dumating siya. "Lola, pwede po ba kita makausap?" Panimula niya pa rito. Ngumiti naman ang matanda at minuestrahan siyang umupo sa tabi. "Tungkol saan ba yan, iho?" Tanong pa nito. "Tungkol po sa nararamdaman ni Homer ngayon, Lola. Nakakadiri na po talaga ang kanyang sitwasyon. Para po siyang kinulam eh." Wika ni Elmer, kaya napatigil sa ginagawa ang matanda. Hindi makapaniwalang napatiting sa kanya ang matanda. "Nakulam ba ka mo?" Paniniguro pa nito. Tumango si Elmer bilang tugon. Hindi kaagad nakasagot si Lola Hilda. Inalala ang mga sandali na nagpunta sa kanilang bahay si Homer para humingi ng tulong sa kanya. Pero wala naman siyang tinurong mali sa lalaki. Kahit na aminado siyang binigyan niya nga ito ng mga gamit sa pangkukulam. "Baka po may maitulong ka sa kanya, Lola. Hindi po pwede mapahamak ang kaibigan ko. Sana po ay matulungan niyo siya." Naiiyak na wika pa ni Elmer. Walang nagawa si Lola Hilda kundi ang tumango lamang. Kinabukasan, dinalaw ni Elmer si Homer sa bahay nito nang mabalitaan niyang pinalabas na ito sa ospital. Kaso lang, pinagalitan naman siya ni Lolo Boris na sumalubong na lang bigla sa tarangkahan bago pa man siya makapasok. "Anong ginagawa ng kagaya mong walang hiya dito sa pamamahay namin? Umalis ka na kung ayaw mo ipakaladkad kita sa mga pulis." Singhal kaagad ng matanda bago pa man niya mabuksan ang tarangkahan na nakasanayan niya ng gawin. "Lolo Boris, wala po akong kasalanan. Ako nga po ang nagdala kay Homer sa ospital eh." Tanggi niya sa kabila ng naglalagablab na galit sa mata ng matanda. Hindi kaagad nakapagsalita ang matanda, pero pinanlisikan siya ng mga mata. Iginiit ng matanda na siya raw ang dahilan ng pagkakaroon ng sakit ng apo nito at ang kapal daw ng mukha ni Elmer para dalawin pa ito. Humingi si Elmer sa kanya ng pasensya kahit wala naman talaga siyang alam na kasalanan sa kanila. Ngunit maging iyon ay hindi rin tinanggap. Mas minasama ni Lolo Boris ang pagnanais ng binata na maalagaan ang kanyang kaibigan. "Wala kang puwang sa bahay na ito para hayaan kang manatili.
Ayokong makikita kang lumalapit sa apo ko! Nanggigigil nitong sabi. Sinubukan niya pang makiusap, pero nagulat si Elmer nang sa pag-angil ng matanda ay nagbago ang aura at mukha nito. Naging kulay pula ang mga mata, nanlilisik at masama kung tumitig. Hindi niya rin makalimutan na nagkaroon bigla ng matutulis na pangil si Lolo Boris. Hintakot na napaatras si Elmer papalayo nang makita niya ang biglaang pagbabago ng itsura ng matanda. Sinubukan din noong lapitan si Elmer na tila may gustong gawin na hindi maganda. Kaso lang, may dumaang kabaryo, kaya agad lumapit si Elmer sa napadaang ginang para magpasaklolo. Nang muli siyang lumingon sa kinaroroonan ni Lolo Boris, nanlaki ang mga mata niya nang makitang naging normal na uli ang buong kaanyuan nito. Alam ni Elmer na hindi siya nagkakamali o namamalikmata lamang. Naging aswang talaga ang matandang si Lolo Boris. Nakita niya ang pagbabago ng itsura nito. Kaya paano ba nangyari ang bagay na iyon? Tsaka paano ito ni obra ng matanda kahit katanghali ang tapat pa lamang? Aalis po ako, Lolo Boris, pero babalik ako. Kukumustahin ko pa din ang kaibigan ko. Hindi ako papayag na ipagkait mo sa akin ang pagkakataon na makausap siya. Matapang na wika ni Elmer, pero ismid lang ang iginanti sa kanya ng matanda. Ni hindi malang nito binigyan ng pagkakataon si Elmer na makausap ang kaibigang si Homer. Pag-akyat ng matanda sa ikalawang palapag ng bahay, malungkot itong sinalubong ni Homer. Gising ka na pala, apo. Ano, kumusta na ang pakiramdam mo? Magiliw nitong wika, kaya napailing si Homer. Lo, bakit hindi nyo malang hinayaang makapasok si Elmer? Siya po ang nag-aalaga sa akin pagmula noong magkasakit ako. Kaya hindi po maaaring siya ang salarin ng pagkakasakit ko. Anito, ngunit hindi mo lang nakinig ang kanyang lolo. Umiling ang matanda at tinitigan siya. Hindi ko siya mapapapasok dito sa ating bahay, apo. Malinaw na nakulam ka at ang lola niya ay isang mangkukulam. Hindi malayong ito ang may kagagawan sa nangyayari sa iyong hindi maganda ngayon. Katwiran ni Lolo Boris na labis namang itinanggi ni Homer. Kailangan niya makausap si Elmer. Kaso lang, pinagbabawalan siya ngayon at hindi pinapalabas. Gustuhin man niyang umangal ay wala naman siyang magawa. Alam niyang hindi aalis ang lolo niya hanggat hindi siya gumagaling. Samantala, umuwi si Elmer na malungkot at nanlulumo na napansin naman agad ng kanyang lola Hilda. Nadatnan niya ang matanda na nakaabang sa may sala pagkapasok niya ng bahay. Oh, apo, kumusta ang lakad mo? May nangyari ba? Nakausap po ba si Homer? Tanong ng matanda na ikinailing kaagad ng binata. Hindi ko po nakausap si Homer, Lola. Galit na galit sa akin si Lolo Boris. Sabi niya, masama daw akong tao. Ako raw ang nanakit sa apo niya. Sumbong niya at pilit tinatatagan ang loob. Kahit na ang totoo ay gustong-gusto niya nang maiyak. Ano? Totoo ba naman ang paratang ni Boris sa iyo, apo? Hindi po, Lola. Bakit ko naman sasaktan ng kaibigan ko? Anong rason? Para ko na nga siyang kapatid, di ba? Tsaka, mukhang nakulam si Homer. Hindi naman ako marunong mangulam. Ay, naku, iho. Mahirap talaga makipag-usap sa mga taong sarado ang isipan. Kaya hayaan mo na lang muna. Palamigin lang natin ang ulo ni Boris. Malay natin, kapag humupa na ang galit niya, ay makipag-usap na siya sa atin ng maayos. Anito, may mga bagay na hindi raw dapat pinipilit kung hindi naman talaga pwede. Ipinaliwanag ni Elmer sa kanyang lola Hilda na wala naman silang ginagawa ni Homer na dapat ipag-alala ng lolo nito. Hindi sila nag-iingay sa kagubatan o ano paman. Pero nagulat ang binata sa sinabing dahilan ni Lola Hilda.
kung bakit ayaw ni Lolo Boris na maglalapit si Elmer sa apo niya. Sila raw ay pamilyang mga aswang at matagal na palang magkaaway ang kanilang pamilya at ang pamilya nila Homer. Muli tuloy niyang naalala ang biglaang pagbabago ng mukha ni Lolo Boris nang sapilitan siyang nakiusap rito kanina. Nagbago ang anyo nito at naging aswang. Kahit katanghali ang tapat, ay nagawa pa nitong magbago ng anyo. Gustuhin niya mga tuwiran, hindi niya naman magawa. Mukhang bulag rin sa kanyang paliwanag si Lola Hilda, na alam niya namang umiiwas lang din sa gulo. Isa pa, totoo naman ang kanyang sinabi. Nakita mismo ng dalawang mata niya ang lagim sa likod ng katauhan ni Lolo Boris. Gayunpaman, wala pa din siyang planong ipagsabi ito sa iba. Mas mabuti na lang manatiling lihim ang mga bagay na nalaman niya. Nang sa gayon, pagkatiwalaan naman siya ng lolo ng kanyang kaibigan. Ilang araw din na nawalan si Elmer ng koneksyon sa kanyang kaibigang si Homer. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang siya nang kumalat ang isang masamang balita. Patay na raw ang matalik niyang kaibigan na si Homer. Labis siyang nagluksa sa masaklap nitong naging kapalaran. Napakabata pa noon para pumanaw. Wala namang naging findings ang mga doktor tungkol sa sakit nito. Pero si Lolo Boris, ipinagdidiinan pa rin na si Lola Hilda niya talaga ang pumatay sa apo nito. Ang sakit-sakit lang, Elmer. Hindi ko malang nasabi kay Homer kung gaano ko siya kamahal. Umiiyak na wika pa ni Sheila, sabay puna sa kanyang mukha. Naaawa naman na pinagmamasdan na lamang ni Elmer ang dalaga. Siya man ay ganun din ang nararamdaman. Mas masaklap pa nga ang naging sitwasyon niya na hindi man lang siya pinayagan na madalaw ang kaibigan. Huwag ka na umiyak, Sheila. Isipin na lang natin na nasa mabuting kalagayan na ngayon si Homer. Hindi na siya masasaktan ni inuman. Malayo na siya sa malupit na mundo. Alon niya sa dalaga na ikinatango naman ito. Inaya siya ni Sheila na dalawin ang namayapang kaibigan sa lamay nito. Pumayag si Elmer at sumama sa dalaga. Ngunit sa kasamaang palad, hinarang sila ni Lolo Boris sa pintuan pa lamang ng bahay. Talagang wala kang kadala-dala sa mga pagpapalis ko sa'yo. Hindi ka na nahiya. Ano, gusto mo talagang saktan kita sa harapan ng bangkay ng apo ko? Asik ni Lolo Boris na ikinaatras ni Elmer. Hindi siya natatakot na mapahiya sa kabila ng pagwawala ng matanda. Wala namang kasing tao sa loob ng bahay. Tanging si Lolo Boris lang ang nakabantay sa bangkay. At kung ayaw niyang papasukin ang nakikilamay, ay talagang walang mangyayari sa ilang beses nilang pakikiusap. Parang awa mo na po, Lolo Boris. Hayaan mo na po kami makita si Homer, kahit ngayon lang po. Sabat naman ni Sheila na hindi niya maintindihan kung bakit maging ito ay ayaw na ding makita ng matanda. Pinanlisikan lamang sila nito ng mga mata, kay talim ng titig habang nakatingin sa kanila. Hindi pwede! Lumayas na kayo sa pamamahay ko kung ayaw niyong masaktan! Singhal ng matanda na ikinatalon nila sa gulat dahil sumabay sa katahimikan ng paligid ang pagtunog ng malaking orasan. Halika na, Sheila. Hayaan na natin si Lolo Boris kung ayaw niya talaga. Tutal, alam naman natin wala talaga tayong kasalanan. Wika ni Elmer at hinila na lamang papalayo ang dalaga. Hindi tuloy nila nakita ang biglaang pagbabago ng itsura ng matanda. Mula sa pagiging tao ay nagkaroon ito ng pangil at mahabang dila. Nag-iba ang kulay ng mga mata at mas lalo pang sumama ang tingin sa kanila. Naging isang aswang. Nanlilisik ang mga mata na nilingon ni Lolo Boris ang kabaong ng kanyang apo. Alam niyang malaki ang kanyang naging pagkukulang dahil sa pagpapabaya niya rito, pero hindi niya hahayaang
Basta na lang itong saktan ng kahit sino. Kahit pa wala na ito, puprotektahan niya ang apo sa abot ng kanyang makakaya. Inis namang umuwi sa bahay nila si Elmer matapos niyang maihatid ang dalagang si Sheila. Nagririgo dun sa kaba ang dibdib niya. Gusto niyang sikmatan ang kanyang lola, pero hindi niya alam kung paano magsisimula. "Oh, iho, kumusta ang lamay ni Homer? Nagawa mo bang makita siya?" "Hindi po, Lola. Hindi ako binigyan ni Lolo Boris ng pagkakataon na masulyapan man lang si Homer kahit sa huling pagkakataon. Galit na galit siya sa atin, Lola. Sabihin mo nga sa akin, Lola, ano ba talaga ang ginawa mo? Bakit ba hindi niya tinatanggap ang mga paliwanag ko? Ako ang pinagbibintangan niya na nag-utos sa iyo na ipakulam si Homer." Maiiyak niyang wika, kaya natigilan si Lola Hilda. "Apo, ganyan na lang ba talaga kasama ang tingin mo sa akin? Na kaya kong saktan ang mga taong mahalaga sa iyo? Totoong nagkasakit ako at pansamantalang naging isip bata. Pero hindi ko kailanman magagawang saktan ang mga inosenteng tao." Depensa ng kanyang lola sa sarili at napaiyak na rin. Nahinto naman sa panunubat si Elmer, lalo na at sumabay na sa usapan nila si Nana Rosing. "Totoo ang sinasabi ng lola mo, iho. Hindi niya magagawa ang binibintang mo. Para magkaalaman na, bakit hindi kayo lumapit sa magsusubay o magtatawas? Nang sa gayon, malaman niyo na ang totoo. Hindi yung nanguhula lang kayo. Alam mo, iho, matagal ko nang kakilala ang lola mo. Lahat ng ginagawa niya rito sa loob ng bahay ay saksi ako. Ako mismo ang magpapatunay na walang ginagawang hindi maganda ang lola mo." Wika nito. Napahiya si Elmer, lalo na at pinagtaasan niya ng boses ang kanyang lola. Labis lang kasi siyang nalulungkot sa nangyari sa kanya ngayong araw. Ni ayaw siyang palapitin man lang sa kabaong ng kanyang kaibigan, kaya hindi niya malaman kung ano ba talaga ang gagawin niya. "Pasensya na po, Lola. Nabigla lang talaga ako. Hindi ko naman ginusto magkaganito tayo. Akala ko lang talaga totoo ang lahat ng sinabi sa akin ni Lolo Homer. Kung makapagsalita kasi siya ay parang galit na galit talaga siya sa atin eh." Wika niya sabay punas na rin ang luha. Kahit kalalaking tao ay hindi maiwasan ni Elmer na mapaluha. Ni hindi malang kasi siya hinayaan na makita ang kanyang best friend kahit sandali lang. "Naiintindihan kita, Apo. Pero sana magkaroon ka rin ng kaunting tiwala sa akin. Hindi ko magagawa ang lahat ng binibintang nila. Kahit tignan mo pa ang mga kagamitan ko. Malinaw na tinuruan ko lang si Homer na mangulam. Hindi ang kulamin siya." Wika ng kanyang lola na sinigundahan naman iyon ng kanyang tatay Edgar. Sakto pala na dumating ito habang nag-uusap sila. Anito, matagal niya nang alam ang tungkol sa pangungulam ng sariling ina. Pero hindi naman daw ito basta-bastang ginagamit sa kung sino-sino lang na tao. Maaring kung kinulaman si Homer ay iba ang gumawa. Kung bibigyan lang daw ni Elmer ng pagkakataon ng abuela, pwede raw niyang itawas ang pangyayari na iyon nang sa gayon magkaroon mo lang sila ng ideya. Hindi iyong nagtatalo na sila ng walang maayos na dahilan. Pumayag si Elmer sa sinabi ng kanyang ama. Isinagawa ng matanda ang pagtatawas, pero kailangan siya lang mag-isa. Kaya pinayagan niya ang lola na magtungo muna sa kamalig nila. Kaya pinayagan nila ang kanyang lola na magtungo sa isang kubo na naroon sa sarili din nilang lupain. "Huwag kang mag-alala, Apo. Malalaman natin kaagad ang resulta. Ilang oras lang mula ngayon. Kailangan niyo lang natatagan ang inyong loob at tanggapin kung ano man ang malalaman natin sa pagsusubay." Wika ng matanda. Ang pagsusubay ay Bisayang termino sa pagtatawas. Pagkalis ng kanyang lola, sakto naman na dumating si Sheila. Kagaya kanina, namumugto pa rin ang mga mata nito.
Pinatuloy naman ito ni Nana Rosing sa kanilang bahay. "Oh, Sheila, nandito ka pala. Anong atin?" tanong niya pa rito. Pinaupo niya ang dalaga at binigyan ng merienda. Seryoso silang nag-usap patungkol sa namayapang kaibigan. "Ngayon din palang hapon, ang libing ni Homer, Elmer." Imporma ng babae sa kanya. Nagulat si Elmer. Bakit napakabilis naman yata ng paglilibing ng kanyang kaibigan? "Talaga bang wala nang sino man ang pwedeng tumingin kay Homer at maghatid sa huling hantungan?" "Ewan ko, pero nahihiwagaan ako dyan kay Lolo Boris. Parang may kakaiba sa mga kinikilos niya eh. Hindi naman siguro siya lang ang papatay sa apo niya ano. Para kasing may kakaiba sa mga gawi niya ngayon." Pansin ni Sheila, kaya umiling kaagad si Elmer. "Ano naman ang ibig mong sabihin? Na si Lolo Boris ang tunay na salarin sa pagkamatay ni Homer?" Takang tanong niya. Mabagal na tumango si Sheila, saka itinapat ang kanyang hintuturo sa labi para huwag nang sekundahan ang sinabi ng binata. Sa halip ay inaya siya ng dalaga na umalis. Kailangan nilang makita ang paglilibing kay Homer. "Tay, aalis po muna kami saglit. Babalik po kami kaagad." Paalam niya na ikinatango naman ng kanyang ama. "Sige anak, walang problema. Basta mag-iingat kayo ha. Ako naman ay maghihintay lang muna dito at baka may sasabihin o kakailanganin si lola mo. Basta huwag kayong babalik sa bahay ni na Homer at baka makita na naman kayo ng lolo niya." Bilin pa nito. Tumango kagad ang dalawa at lumabas ng bahay nang hindi na lumilingon pa. Nakakagulat lang na alam ni Sheila kung saan ililibing si Homer dahil nauna na sila sa sementeryo at nagtago sa likod ng may kataasang puntod. Nakita nila ang paparating ng mga tao na may tulak-tulak na kariton kung saan nakapatong ang kabaong ng kawawa nilang kaibigan. Ni hindi malang ito idinaan sa simbahan para mabasbasan ng pari. Ang masaklap pa ay hindi malang ito iniiyakan ng mga nakikipaglibing. "Nakakatakot naman. Kilala mo ba ang mga taong iyan?" tanong ni Elmer habang nakatingin sa ilang taong nakikipaglibing. Puro nakaitim ang lahat. Pero hindi naman ito taga sa kanila. Mabagal naman na umiling si Sheila. "Pasensya na Elmer, pero hindi ko kilala ang mga taong yan eh. Bakit mo na itanong?" Nakakapagtaka lang kasi. May mga kaibigan din naman si Homer maliban sa akin. Pero wala man lang ni isa sa kanila ang pinayagan ni Lolo Boris na ihatid siya sa huling hantungan. Nakakapagtaka talaga ang pangyayaring ito. Pansin ni Elmer. Tumango-tango si Sheila sa tinura ng binata. May punto nga naman ito. Pagkatapos mailapag ang kabaong, ay hindi naman ito inilibing kaagad. Nakatunghay lang sila at para bang dinadasalan ang patay nang hindi naaayon sa paglisan nito. Halos panindigan sila ng mga balahibo habang pinakikinggan ang dasal ng matanda patungkol sa pagbabalik ng kanyang apo. "Diyos ko, iba na ito!" Kabadong wika pa ni Sheila. Gustuhin man nilang mas lumapit pa, ay hindi naman nila maiwasan na hindi matakot. Baka kasi may mangyaring hindi maganda sa oras na mapansin sila ng mga nakikipaglibing kapag mas lumapit pa sila sa kinaroroonan ng kawawang bangkay. "Dito lang tayo Sheila, bantayan lang natin ang pinagagawa ni Lolo Boris. Kapag sa tingin natin ay may mali na talaga sa ginagawa nito, saka tayo humingi ng tulong." Wika naman ni Elmer na ikinatango kagad ni Sheila. Naghintay nga sila ng ilang minuto at tahimik na nagmamasid. Ni hindi nila hinahayaan na may kakaibang bagay silang makaligtaan ng tingin. Takip silim na nang magpasya ang buong nakikipaglibing na ilibing na ang bangkay. Saka palang nakahinga ng maluwag sina Sheila at Elmer. At least
Ililibing naman pala ng mga tao ang bangkay ni Homer. Siguro kailangan pa nila ng oras para masilayan ang itsura nito. Kapag umalis na sila, silipin natin ha. Paalam ni Sheila kay Elmer. Naiintindihan ng binata ang babae dahil alam niya kung gaano kahirap ang nararamdaman nito. Umaasa lang siya na sana makamubon ito kaagad. Mabait naman ito at marunong makisama. Hindi lang niya magets si Lolo Boris kung bakit pati si Sheila ay minamasama ang paglapit nito sa namayapang apo. Pagkatapos ng libing ay isa-isang nagsialisan ang mga taong nakipaglibing. Nakahinga na sana ng maluwag ang dalawang nagmamatsyag. Kaso lang, napalitan ng pag-aalala nang mamataan nila si Lolo Boris na nanatili pa rin sa puntod ng kanyang apo. Nagsimula na itong maghubad ng saplot, kaya napatakip si Sheila ng kanyang mga mata. Samantalang natulala naman kaagad si Elmer sa nakita. Maya-maya pa, may inilabas na botelya ang lalaki na sa tansya ni Elmer ay may lamang langis. Walang anumang ibinuhos ni Lolo Boris ang laman ng botelya sa kanyang katawan at ikinalat iyon sa pamamagitan ng pagpapahid. Maya-maya pa napaatras si Sheila nang makita ang dahan-dahang pagbabago sa anyo ng matanda. Nagkaroon ito ng pangil at may kahabaang naglalaway na dila. Ang kanyang mga mata ay nagkulay pula at matalim na kung tumitig. Naging purong makintab na itim ang balat nito at tinubuan ng pakpak na halos kasing itsura ng pakpak ng sapaniki. Diyos ko, anong klaseng nilalang yan? Sindak na wika ni Sheila na halos yakapin na nga ang puntod na katabi dahil sa labis na takot. Hindi pa nakontento ang aswang na si Lolo Boris sa pagbabago ng anyo. Lumingon-lingon ito sa kinatatayuan. Sinisigurado na wala ng taong nakakalat sa paligid. Saka muling kinubkob ang pinaglibingan ng kabaong ng kanyang apo. Hindi makapaniwala sina Sheila at Elmer sa kanilang nakikita. Para silang nanonood ng nakakatakot na palabas sa telebisyon at naghihintay ng kasunod na kaganapan. Ilang sandali lang, nagawa nang ang hugutin ni Lolo Boris ang kabaong at walang kahirap-hirap na binuksan. Ano bang gagawin niya dyan? Natitigilang tanong ni Elmer. Nakita niya kung paano binuksan ng matanda ang kabaong at iniyakang muli ang bangkay ng apo. Halos mapasigaw si Sheila nang makita ang nakakatakot na mukha nito dahil sa paggalat ng sugat dulot ng pangangati noong nabubuhay pa ito. Huwag kang maingay at baka marinig tayo. Pigil sa kanya ni Elmer, kaya naman impit na lamang na napaiyak ang dalaga. Hindi niya inaasahan na makakakita ng ganoong klasing lagim sa tanang buhay niya. Kaso lang, hindi pa pala tapos ang matanda. Pinahiga nito ang katawan ng apo sa isa sa mga naroroong puntod at ginamit ang kanyang matalas na kuko para punitin ang damit at balat ni Homer sa may parting dibdib. Nasaksihan nila ang paggalat ng likido mula sa loob. Nahayok namang sinalo ng malaking bibig ni Lolo Boris. Tila pa siya nasisiyahan sa kanyang ginagawang pagluno na para siyang umiinom ng malasang tubig. Hindi ko na kayang tignan. Masusuka na ako. Wika ni Sheila at dumuduwal lang nga sa tabi ng kinatatayuan nito. Isang malaking torture nga naman sa kanila ang makitang kinakatay ng aswang ang isang bangkay. At worst, kaanak pa talaga nito. Nanghihinang sumandal sa likod ng puntod sina Sheila at Elmer. Umiyak nang umiyak ang dalaga. Napakawalang hiya nga naman ni Lolo Boris at nagawa ang bagay na iyon. Gayong kung makapagbintang ito sa kanila ay halos makipagpatayan na. Halika na, kailangan na natin umalis dito.
Ayokong makita niya tayo rito. Wika ng binata at inakay na si Sheila papauwi. Pagkatid niya sa dalaga, dumiretso na siya sa kanilang bahay at naabutan ang kanyang ama na nasa may balkonahe, nag-aabang sa kanya.